to you by Effer Bilena, Beauty in You. Si Mildred po ay pinalayas ni Kuya Tonyo dahil sinasaktan niya raw di umano ang kanyang mga pamangkin. At ang sinasabing dahilan ni Ate Mildred ay dinidisiplina mo lang. Pero alam mo ba, sa isa rin sa mga sama ng loob ni Kuya Tonyo, dinidisiplina ko lang yung naman sinasaktan mo rin daw siya nung kayo ay bata siya pa. nga po nananampal nung lasing siya. Tinapon niya pa yung mga damit namin eh. Pinalalayas mo na nga ako eh. Sabi mo lumayas na ako. Dilalayas na ako. Yung bahay po, alam po ba ninyo na sa kanya pinamana? Opo. May kasulatan galing sa inyo pong mga magulang? Hindi ko naman po alam yung na may kasulatan eh. Sabi daw kung may kasulatan. Pero talaga inaangkin niya na lalayas na nga ako doon sa kanya para hindi na kami mag-away. Nakita po ninyo yung kasulatan? Hindi po. Ewan ko sa kanya. Yung pong ginawa ninyong pagpapaampon sa 8 po ninyong anak, pinaliwanag po ba ninyo sa mga bata kung bakit kinailangan gawin ninyo? Hindi naman po na nila ako kilala nun dahil maliit pa naman sila eh. Kasi po wala naman po ako kakayan magbuhay sa kanila. Mamatay sila sa gutom sa akin. Eh di mas maganda, ibigay ko na lang sila. Sa ibang tao na lang. Kaysa dito, ibigay ko, lalo lang. So tuwing mga anak po kayo, ilang buwan po lang ninyo kasama yung bata? Mga 2 buwan, 3 buwan, mayroon nang umaangkin, umaano na sa kanila na lang. Di sa kanila na lang kasi isa naman hindi ko po bukaya silang buhayin. May natanggap po kayong pera? Wala po, hindi ko po binabibintang mga anak ko. So hindi nyo na po inalam kung nasaan ang 8 bata na yon. Yung panganay po ninyo, ilang taon na? 17 na po ngayon. Lalaki po, babae? Lalaki. Alam po ninyo kung nasaan? Ang alam ko parting Cebu po. Bakit naman po kailangan ninyong saktan yung anak ni Mang Tonyo? Kasi po makulit naman po talaga pakbo-takbo, tsaka pag sinaway mo lalong hindi nakikinig. Tsaka hindi po naman pong yung palong-palot talaga, yung parang tinatakot ko lang po para makinig siya. So yung sinasabi pong inuuwi ninyong lalaki doon sa Ay, hindi po bahay, totoo yun. wala pong katotohanan? Hindi po katotohanan yung puro lang paninira yan eh. Wala naman magawa sa buhay yan eh. Sino yung Joseph? Ikaw talaga wala ka nang magawa sa buhay mo. Sino yung Joseph? Ano yun? Bayar ng sako po yun. Bayar ng sako yun. Bayar ng sako yun. Mga mamimili ng sako yun. Ano ba mamili sako? Huwag mo lang gawin sinungaling. Eh, lalo ikaw sinungaling. Ikaw nga, mabuhay ka bang ganyan kung hindi kita inalagaan? Oy, bayad na rin ako sa'yo. Bayad na, ano binayad mo sa akin? Sandali lang po. Ano ka nakabayad sa akin? Patayin kita ngayon, bayad ka na? Yung hospital yung anak mo. Aling Mildred, bakit kailangan Sa po kanino ka ninyong lumapit, di ba sa akin? sabihin? Kailangan po bang bayaran ni Tonyo yung ginawa po ninyong pag-alaga? Opo. Kasi po dapat po magpakabait siya, hindi yung pag alasing, sasabihin sa'yo, lumayas na, dilalayas naman kami, kaya wala naman ako mapunta, dilalayas ako. Madalas bang umiinom si Kuya Tonyo? Hindi naman po madalas. Oo. Malawak naman po ang basurahan ng basura para doon po ako. Mas matuwa ka pa ng gano'n, nandun ako nakita mo sa basurahan, di ba? Talagang tuwan-tuwa ako. Yun man pala eh, tuwang-tuwa ka. Bakit kailangan maging sukdulan ng galit mo sa kanya, Kuya Tonyo? Mula nang namatay ang nanay ko, hindi ako makita ang alino. Doon ako Swapang galit ka na kasi, galit. swapang ka. Paano naging swapang? Madamot siya. Sabi po ni Kuya Tonyo, noong mga panahon na may sakit ang nanay po ninyo, wala kayo. Nasaan kayo noon, Ate Mildred? Nagpakatulong po ako, tapos pinapadalan ko naman po sila ng pera para pampabili ng gamot. Tapos sapat na 1,000 sa papadala mo sa magulang Kaysa natin. naman na wala akong kita. Kuya Tonyo, nagpapadala si Ate Mildred ng 1,000. Ikaw, ano po ang nagagawa po ninyo? Sa tumbas ko na tulong ko sa magulang ko. Lungaling. Yung 1,000 pinapadala, kahit hindi sila magpadala, kaya ko ba yung Ayun naman pala eh, di dapat hindi ka na rin umasa. Ang isang kasambahay makapagpadala ng 1,000, malaki na po yun. Malaking bagay Kasi na magkano po lang po ang yun. sweldo nila. Pag-usapan muna natin yung tungkol sa bahay. Attorney Acosta, talagang sinasabi ni Kuya Tonyo at dinidiin niya na sa kanya daw ipinamana yung bahay. Meron kayang naging last will yung kanyang mga magulang? Mang Tonyo, sino po ba ang pumirma talaga yon? Magulang mo o ikaw? Kami po, yung magulang ko. Kayo. Nanay ko, tsaka ako. Okay. Eh, bakit hindi So, pinapakita yung perma? pinirmahan ng mga magulang mo yon. Opo.
bilang donasyon ba sa'yo? Parang ipinamana sa pamamagitan ng donasyon? Ganon? Sa akin lang po, sasabi sa nanay ko, pero mahal mo to kasi yung mga ate mo, wala nang pagkain sa atin. Okay. Second kong tanong sa'yo, yun lang ba ang ari-arian ng mga magulang mo? Opo. Okay. Free tayong mag-donate ng ating mga ari-arian eh. Ngunit may limitasyon. Dahil hindi mo pwedeng idonar o ibigay ng may-ari lahat-lahat ng kayamanan sa iisa lamang tagapagmana. Ilang taon po ba kayo nung namatay ang inyong magulang? Sa walo na po ako. Ha? Sa walo na po ako. Ibig sabihin, 8 taon ka lang Oo, nung 8 ipamana taon sa'yo? lang daw. O, isa pang question yon. Questionable din. Menor de edad ka, sino ang naging tagapangasiwa mo noon? Eh, sa taga-bantay lang ho na ako eh. Sa ibinigay sa'yo? Hindi mo pa kayang akseptarin o tanggapin dahil wala ka pa sa hustong gulang noon. So may karapatan pa sila? Opo, tiyan nga may, sa circumstansyang ina-assume natin na ganun nga ang magiging istorya, Apo. may habol itong 2 kapatid niya. At kung may habol po ang mga kapatid, papaano po hahatiin ang bahay sa kanilang tatlo, ang bahay at lupa? Isang bahay, di kung physical nating hahatiin yan. Pagka babahay-bahagihin po nila sa 3 parte. Kung hindi nila pwedeng ipagbili at paghati-hatian, o di patirahin naman yung mayroong karapatan doon sa bahay na yon. Marami pong salamat, Attorney Acosta. So malinaw, Ate Mildred, may karapatan ka pa rin sa bahay na yon. Gusto mo bang ipaglaban ang karapatan mo na yon? Opo. Paglalabang ko po. Kuya Tonyo, pinaliwanag po ni Attorney Acosta, may karapatan po ang inyong mga kapatid sa bahay at lupa na yun. Meron ba silang karapatan dahil matanda sila sa akin? Eh, ba't mo Sige. pinapalayas? Pero ayusin mo ang ginagawa mo, huwag kang bastos sa babae. Ano ka eh? Ikaw talagang swapang. Palayasin mo kami? Saan ho kaya papanig ang ating mga certified sausawero at sausawera sa Bulabao Puti? Boto Hans! Si Kuya, ang concern niya kasi, yung mga anak niya ay sinasaktan. At si ate naman, ang concern naman niya, sabi niya, dinidisiplina lang naman niya. At dahil nga sa iba pang issue, eto't napalayas na. Nako, saan ba kayo? Pula ba kayo puti? Mahirap, malungkot at masalimuot na issue, pero kailangan nating mag-boto hands. Taas ang mga placard na yan, go! Mas marami akong nakikitang nakataas na puti ngayon siyang na animoy sinusuportahan. Yun nga, nasabi ni attorney na may karapatan si Ate Mildred dun sa bahay ng pinag-uusapan. Siyang yan muna ang ating boto, Hans. Salamat sa mga sausawero at sausawera natin. Para raw po sa kanya, tama lang ang ginawa ni Kuya Tonyo sa kanyang kapatid. At hindi na raw kailangang pabalikin pa ni Tonyo si Ate Mildred sa kanilang bahay. Ano ba ang kanyang mga nalalaman at sino ba siya sa buhay ng magkapatid na ito? Narito po si Noel Francisco. Pasok! Noel, ano ang relasyon mo kay Mang Tonyo at kay Ate Mildred? Ikaw nga, sinungaling ka rin. Ikaw sinungaling, hindi ako. Kabago-bago mo Sinungaling, alam daw sa makabata-bata lugar ka, namin sinungaling dahil ka rin mo eh. nakakaaway eh. Kaya Kaaway? pinaalis Wala si naman ako Tonyo naging eh. kaaway. Noel, tinatanong kita, ano ang Bago-bago relasyon mo, mo kay sinungaling ka Mang rin eh. Tonyo at kay Aling Mildred? Ano Sinasaktan ka ba? po niya anak ni Kaibigan? Tonyo. Kaibigan? Kaibigan Kapitbahay? po. Kaibigan ni Mang Tonyo. Bakit mo nasabing sinasaktan? Sinasaktan po niya anak ni Tonyo. Pagka wala si Tonyo, nasa trabaho po. Ano yung nakikita mong pananakit? Nabato po niya, sinelas Ay, at chinilas pinipigot ka niya naman pa pala uwi. eh. Mali naman yun, Ate Mildred. Pero Noel, diretsahang tanong. May nakikita ka bang sinasabing lalaki na dinadala doon ni Ate Mildred na nirireklamo ni Kuya Tonyo? Sinabi lang po rin sa akin ng Ayun, anak naniwala niya. ka naman sa chismis niya. Ng Nakita anak rin ko nino? naman eh. Smoker ka. Nakita ko rin naman ah. Yung chismoker. Chismoso ka talaga, number 1. Chismoso number 1, ganon, kaya chismoker.
Chismoker. Ang tanong ko, nakita mo ba na may inakyat si Aling Mildred na lalaki Meron doon? po. Ay, ang kapal ng mukha mo. Sino Paano yung akit lalaki? ng tao doon sa bahay? Sabihin na maraming tao. Natural na naghanap ng sako, kaya akit sa bahay sila, naghanap ng sako. Ikaw, bata-bata mo pa, sinungaling ka na. Eh, ikaw nga, tanda-tanda mo na yung maurong ka ng paurong eh. Ang kapal ng mukha na itong baka pato ko sa itong upuan na to. Ito mo nga. Lahat po ng mga nalalaman ni Luel laban sa kababalagang ginagawa ni Ate Mildred. Naku po, Ate Mildred. Tanda-tanda mo Ang eh. buong depensa Ako po eh. at paliwanag ni Ate Mildred. Pakatutukan nyo dito lang sa Face to Face. Ate Mildred, yung mga bisita mo ba may nangyayari habang nandun kayo sa loob ng bahay? Wala po. Eh, kung walang nangyari, bakit nagsasarado sila ng pinto? Ay! Kaya pala mo silang bata. Nagsasarado ng pinto. Yung haka-haka mo lang yung nagsasarado. Baka kasi kayo, pag may kasama kayo sa bahay at nagsara kayo ng kwarto, may ginagawa kayo. Hindi lahat ng tao ganon. Ang programang ito